Hampas lupa, walang kwentang manggagamit. Sigaw ni Doña Carmela bago niya isinabog ang mga papel ng utang sa mukha ni Isabel sa gitna ng simbahan. Habang humahagulgol si Isabel sa harap ng altar, dahan-dahang tumayo si Alonzo. Hindi na siya ang mahirap na guro, kundi ang hari ng Altamirano Group. Tapos na ang paghahari niyo, Ina. Malamig niyang sabi habang pinalilibutan sila ng mga armadong bodyguard. Sino ba talaga ang tunay na kaaway? Huwag kang magkakamaling isipin na magiging bahagi ka ng pamilyang ito. Dahil para sa akin, isa ka lang mantsa na dapat nang burahin bago pa kumalat ang dumi sa aming pangalan. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay bumasag sa katahimikan ng katedral, tila mga balisong na humiwa sa hangin. Sa gitna ng altar, kung saan ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at rosas ay dapat sanang magdala ng bango ng bagong simula. Ang tanging nalalanghap ni Maricel ay ang mapait na usok ng kanyang nadurog na pangarap. Dahan-dahang ibinaba ni Maricel ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ang isang maliit at lumang rosaryo na pagmamay-ari pa ng kanyang yumaong ina. Ang tanging kayamanan na dinala niya mula sa probinsya upang maging saksi sa kanyang sumpa ng katapatan. Kanina lamang, habang naglalakad siya sa pasilyo, ang bawat butil ng rosaryong yon ay pinipisil niya ng may pasasalamat. Iniisip na sa wakas, ang isang katulad niyang anak dalita ay nakatagpo ng isang prinsipe na magliligtas sa kanya mula sa dusa. Ngunit ngayon, ang mga butil na yon ay tila naging mga uling na pumapaso sa kanyang palad. Ubarin mo ang gown na yan, Maricel. Iyan ay gawa sa mamahaling sutla na binayaran ng perang hindi mo kailanman kikitain kahit magtrabaho ka pa hanggang sa kabilang buhay. Patuloy ng matanda, ang boses ay puno ng lason at pang-uuyam habang ang mga bisitang nasa unang hanay ay nagsisimulang magbulungan. Hindi mo deserve ang kulay puti dahil ang dumi-dumi ng pinagmulan mo. Isang anak ng magsasaka na nangahas na umakyat sa palasyo ng mga degala. Naramdaman ni Maricel ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang dangal, ngunit tila may isang malaking bato na nakabara sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, at ang bawat hibla ng kanyang suot na belo ay tila naging kadena na humihila sa kanya pababa sa malamig na sahig ng simbahan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito sa harap ng babaeng nagnanais na makita siyang wasak. Lumingon siya sa kanyang tabi, doon sa lalaking nangako sa kanya ng katarungan at pag-ibig. Mateo? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang mahinang pagsamo na punong-puno ng pag-asa. Inasahan niyang hahakbang ang kanyang asawa, nahahawakan nito ang kanyang kamay at sasabihin sa lahat na siya ang kanyang pinili. Inasahan niyang magiging kuta niya ito laban sa hagupit ng salita ng kanyang ina. Ngunit si Mateo ay nanatiling parang isang estatwa sa kanyang tabi. Nakatingin lamang ito sa malayo, ang panga ay mahigpit na nakakuyom at ang mga mata ay tila naging malamig na yelo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang galaw na nagpahiwatig ng pagpanig. Ang katahimikan ni Mateo ay mas masakit pa kaysa sa bawat sampal ng mga salita ni Doña Victoria. Ito ang pangalawang dagok na tuluyang pumatay sa natitirang lakas sa loob ng puso ni Maricel. Sa bawat segundong lumilipas na walang kibo si Mateo, nararamdaman ni Maricel ang pagguho ng bawat pangarap na binuo nila sa ilalim ng mga bituin sa kanilang probinsya. Ang lalaking akala niya ay kanyang kanlungan ay siya palang magiging saksi sa kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang katahimikang ito ay isang deklarasyon, isang pagtalikod na mas malakas pa sa anumang sigaw. Tumalikod si Doña Victoria at muling humarap sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay nagningning sa tagumpay habang muli niyang hinarap ang dambana. Ang kasalang ito
ay tapos na bago pa man ito magsimula. Alisin ang basurang ito sa aking harapan. Habang dahan-dahang bumibitaw ang kanyang mga daliri sa kamay ni Mateo, isang tanong ang tila naging echo sa bawat sulok ng katedral. Isang tanong na nagmula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong kaluluwa. Ito ba ang halaga ng lahat ng aking sakripisyo? Ang iwanan akong nag-iisa sa gitna ng bagyong ito ng kawalang katarungan? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ni Maricel. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa mansyon ng mga De Salva, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa suot niyang basang gown. Hindi siya tiningnan ni Mateo. Nakatitig lang ang lalaki sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Tila may malalim na digmaang nagaganap sa loob ng kanyang isipan na hindi niya maibahagi. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng dambuhalang pinto ng mansyon, hindi ang mainit na pagtanggap ng isang asawa ang sumalubong kay Maricel. Sa halip, ang malalamig na mata ni Doña Victoria ang naghihintay sa kanya sa bukana. Huwag mong isiping dahil dinala ka rito ni Mateo ay asawa ka na ng anak ko. Ang boses ng matanda ay tila isang latigo na muling humiwa sa sugat ni Maricel. Dinala ka rito dahil may utang ang pamilya mo sa amin. Ang operasyon ng tatay mo, ang mga gamot niya, lahat ng yun ay galing sa bulsa ko. At dahil wala kang pambayad, pagtatrabahuhan mo ang bawat sentimo. Dahan-dahang pumasok si Maricel sa loob, bitbit ang kanyang maliit na bayong na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan. Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa hagdan, marahas na hinablot ni Doña Victoria ang kanyang bayong at ibinuhos ang laman nito sa gitna ng sala. Ang kanyang mga lumang damit, ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang at ang kanyang paboritong suklay na gawa sa kahoy ay nagkalat sa makintab na sahig. Ang mga basurang ito ay walang lugar sa bahay ko, sabi ni Doña Victoria habang itinutulak ng kanyang suot na mamahaling sapatos ang litrato ng ama ni Maricel. Mula ngayon, doon ka sa quarters ng mga katulong matutulog. Hubarin mo ang gown na yan at magsuot ka ng uniforme. May mga bisitang darating bukas at kailangan mong linisin ang buong kusina. Tumingin si Maricel kay Mateo. Nagbabakasakali na sa pagkakataong ito ay magsasalita na ang lalaki. Ngunit tinalikuran lang siya nito at mabilis na naglakad patungo sa kanyang opisina sa itaas na palapag. Ang tunog ng pagsara ng pinto nito ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Gabi na nang matapos si Maricel sa kanyang mga gawain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at ang kanyang likod ay tila nababali na sa bigat ng mga gawaing bahay na ipinagawa sa kanya. Habang siya ay mag-isang nakaupo sa sahig ng madilim na kusina, dahan-dahang lumapit sa kanya ang matandang katulong na si Nanay Susing. May dala itong isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw. Uminom ka muna nito, iha. Mahinang bulong ni Nanay Susing, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Pasensya ka na sa Donya. Ganyan talaga siya kalupit sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ngunit magpakatatag ka. Hindi nakasagot si Maricel. Ang kanyang pansin ay naagaw ng isang platitong puno ng kanin na hindi sinasadyang natapon ni Doña Victoria kanina habang naghahapunan ito. Ang mga butil ng kanin ay nagkalat sa sahig na dumihan ng alikabok. Sa gitna ng kanyang pagod, dahan-dahang lumuhod si Maricel at isa-isang pinulot ang mga butil ng kanin. Ang bawat butil ay tila kumakatawan sa kanyang nadurog na dangal. Maliit, madumi, ngunit kailangan niyang pulutin upang mabuhay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa sahig. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga kuko na nabaon sa mga siwang ng mga tiles. Ito ang kanyang realidad ngayon. Isang aliping naghahanap ng tira-tirang dignidad sa ilalim ng mesa ng mga mayayaman. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatayo si Mateo sa tabi ng bintana.
habang nakatingin sa ulan. Ang kanyang cellphone ay biglang nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito at sinagot ang tawag nang walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Nakahanda na ang lahat, Your Grace. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at formal. Ang audit sa mga accounts ni Doña Victoria ay tapos na. Napatunayan naming milyon-milyon ang nawawala sa mga charitable funds na hawak niya. Kailan natin sisimulan ang pagsampa ng mga kaso? Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang phone habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa maliit na liwanag na nagmumula sa kusina sa ibaba, kung saan alam niyang naroon si Maricel. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Ang mahinang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng panganib. Gusto kong makita niya kung paano gumuho ang lahat bago ko bawiin ang kinuha niya sa amin. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga makapal na ulap, tila nahihiyang saksihan ang mga lihim na nabubuo sa loob ng mansyon ng mga De Salva. Sa loob ng silid ni Mateo, ang mga dokumento ay nakakalat sa mesa. Mga pahinang punong-puno ng mga numerong nagpapatunay sa kasakiman ng kanyang sariling ina. Ngunit sa gitna ng mga papel na yon, isang litrato ang nakatabi. Litrato ni Maricel noong sila ay nagsisimula pa lamang. Noong ang tanging hinahangad nila ay isang simpleng buhay sa ilalim ng mga punong mangga sa kanilang probinsya. Tila bumalik ang diwa ni Mateo sa 10 taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, ang ama ni Maricel ang nagsilbing gabay niya nang siya ay isang batang naglalakbay at nawawala sa gitna ng hirap. Ang kabutihang loob ng pamilya ni Maricel ang humubog sa kanya. Isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Iyon ang utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong dami ng ginto. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa kanyang opisina. Dala ang isang makapal na robe. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, sinisiguradong walang makakarinig sa kanyang mga yabag. Nang marating niya ang kusina, tumigil siya sa tapat ng pinto. Sa loob, nakita niya si Maricel na nakayuko habang naghihiwa ng mga gulay para sa almusal ng susunod na araw. Ang kanyang mga kamay ay may mga pasa at sugat mula sa maghapong pagtatrabaho, ngunit hindi siya tumigil. Hindi nagtagal, isang anino ang humarang sa pintuan. Napalingon si Maricel at nagulat nang makita ang asawa. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi at yumuko bilang tanda ng paggalang, isang kilos na puno ng pait. Ano ang kailangan mo, Mateo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may pilit na tapang. Hindi ba sapat na ang ginawa mo sa akin kanina? Kailangan mo pa bang parusahan ako ng higit pa rito? Hindi sumagot si Mateo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pagtingin mula sa babaeng kanyang minamahal, ngunit kailangang saktan sa harap ng iba. Dinampot niya ang isang basong tubig at inilapag ito sa harap ni Maricel. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na lalagyan ng ointment mula sa kanyang bulsa. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang kamay ni Maricel. Huwag! Pabulong na pagpigil ni Maricel. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ninyo, hindi ba? Ang iparamdam sa akin na wala akong halaga. Manahimik ka, tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng isang uri ng pagod na hindi kayang ipaliwanag. Kung gusto mong mabuhay at kung gusto mong manatiling ligtas ang iyong ama sa ospital, kailangan mong magtiis. Hindi mo alam kung anong uri ng mga ahas ang nakapaligid sa atin. Pinahid ni Mateo ang ointment sa mga sugat ni Maricel nang napakamuing. Ang kanyang mga daliri ay tila isang haplos ng paghingi ng tawad na hindi niya kayang sabihin sa salita. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, ngunit mabilis ding bumalik nang marinig nila ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Doña Victoria mula sa itaas na palapag. Mabilis na binitawan ni Mateo
ang kamay ni Maricel at lumayo. Sa pagpasok ni Doña Victoria sa kusina, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo lang sa malayo, habang si Maricel ay muling bumalik sa paghihiwa ng mga gulay na parang walang nangyari. Mateo, ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Mataray na tanong ng matanda. Nakikipag-usap ka ba sa basahang ito? Huwag mong sayangin ang oras mo. May bisita tayong darating bukas. Ang pamilya ni Bianca. Kailangan mong maging handa dahil sila ang magiging susi sa pagpapalago ng ating mga kumpanya. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay naging estatwa muli. Walang bakas ng emosyon. Opo, ina. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat. Nang umalis na ang matanda, muling nagtama ang paningin ni na Mateo at Maricel. Sa mga mata ni Maricel, nakita ni Mateo ang isang bagong uri ng pagtatanong. Hindi na lang ito sakit, ito ay pagtataka. Pagkatapos, tumalikod si Mateo at naglakad palayo. Iniiwan si Maricel sa gitna ng kusina. Ngunit sa ibabaw ng mesa, nakita ni Maricel ang isang mamahaling singsing na may selyo ng Duke na aksidenteng naiwan ni Mateo. Isang bagay na hindi dapat pagmamay-ari ng isang taong tanggad o dukha lamang. Ang bukang liwayway sa mansyon ng mga De Salva ay hindi dala ang pag-asa, kundi ang bigat ng paghahanda. Sa loob ng kusina, si Maricel ay parang isang anino. Nino, na walang tigil sa paggalaw. Ang bawat paghiwa sa mga sangkap ay may kaakibat na kaba. Dahil ang pamilya ni Bianca, ang babaeng itinuturing na karapat-dapat para kay Mateo, ay inaasahang darating bago ang tanghalian. Habang naglilinis ng mga pilak na kubyertos, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa singsing na naiwan ni Mateo kagabi. Nakatago ito sa loob ng kanyang maliit na bulsa. Ang lamig ng bakal nito ay tila isang babala sa kanyang balat. Ano ang ibig sabihin ng singsing na may selyo ng Duke? Ang mga De Salva ay mayaman, ngunit ang selyong iyon ay hindi basta-basta simbolo ng yaman ng isang negosyante. Ito ay simbolo ng kapangyarihan na tila hindi abot ng karaniwang tao. Maricel, ano ba ang ginagawa mo at nakatunganga ka lang dyan? Ang sigaw ni Doña Victoria na biglang pumasok sa kusina. Hindi pa nakakasagot si Maricel ay pumasok na rin si Bianca. Suot ang isang damit na kulay pula na tila nagniningning sa kapalaluan. Kasunod nito si Mateo na nakasuot ng isang formal na Amerikana. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pagkilala kay Maricel. Ang pangit naman ng serbisyo rito, Tita Victoria, wika ni Bianca habang sinusuri ang bawat sulok ng silid. Kailangan mo na atang palitan ang mga tauhan mo. Masyadong mabagal ang mga kamay. Lumapit si Bianca sa lamesa at nang hindi sinasadyang makita ang mainit na tsa na inihahanda ni Maricel, sinadya niyang banggain ang siko nito. Ang mainit na likido ay tumapon sa kamay ni Maricel. Ang hapdi ay agad na gumapang sa kanyang balat. Isang matinding init na tila humahaplos sa kanyang kalamnan. Ay, pasensya na, hindi ko sinasadya, ani Bianca. Ngunit ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang mapanuring ngiti. Ang bagal mo kasi, iha. Bakit hindi ka mag-ingat? Hindi nakapagsalita si Maricel. Pinigilan niya ang kanyang sigaw. Kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting alat ng dugo. Ang sakit ay nagmumula sa kanyang kamay, ngunit ang mas masakit ay ang makita si Mateo na nakatayo lang ilang hakbang ang layo. Nakamasid sa nangyayari ng walang emosyon. Dapat mong linisin ang kalat na yan, Maricel. Malamig na utos ni Mateo. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Habang nakayoko si Maricel at pinupunasan ang nagkalat na tsaa, mated ang isang basahan, dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa isang mabilis at hindi halatang galaw, kinuha ni Mateo ang basahan mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa napasong balat ni Maricel. Sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng ingay ng pagtatalo ni Bianca at Victoria sa kabilang panig ng silid, naramdaman ni Maricel ang paghipan ni Mateo
Sa kanyang kamay, sa ilalim ng lamesa, isang haplos na kasing bilis ng kidlat ngunit sapat na upang magbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tao rin ako. Pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pait. Bakit kailangang umabot sa ganito ang lahat? Hindi sumagot si Mateo. Tumingin siya kay Maricel at sa mga sandaling iyon, nakita ng babae ang isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Isang matinding paghihirap, isang kalungkutan na tila nakabaon sa kaibuturan ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mateo, muling bumaling ang atensyon ng lahat kay Doña Victoria. Mateo, halika rito. Ipakita mo kay Bianca ang ating mga investment portfolios sa ibang bansa. Tawag ng matanda. Sumunod si Mateo, ngunit bago siya tuluyang lumayo, lumingon siya kay Maricel at nag-iwan ng isang tingin na puno ng kahulugan. Habang naglalakad palabas si Maricel, dala ang mga pinagkainan, hindi niya napansin na ang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Mateo ay napunta sa sahig. Pinulot ito ni Maricel ng patago. Nang makarating siya sa kanyang maliit na kwarto, binuksan niya ang papel. Iyon ay isang listahan ng mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa ilegal na transaksyon ng pamilya De Salva. Sa ilalim ng listahan, may nakasulat na isang maikling pangungusap. Ang katarungan ay malapit na. Nanginig ang mga kamay ni Maricel. Hindi lang siya basta asawa o katulong. Siya ay nasa gitna ng isang digmaan na hindi niya lubos na maunawaan. Ang gabi ay nababalot ng katahimikan, ngunit sa loob ng puso ni Maricel, isang bagyong hindi mapakali ang namumuo. Nakatago sa ilalim ng kanyang unan ang papel na nakuha niya. Ang mga pangalan at numerong nakasulat doon ay tila mga anino na pilit na inilalantad ang madilim na katotohanan ng mga De Salva. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas na katok ang gumising sa kanya. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kaibigan, kundi ang marahas na paghampas ng isang taong naghahanap ng away. Mabilis na tumayo si Maricel at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Doña Victoria. Ang muka ay bakas, ang matinding galit. Habang sa likuran nito, ay nakatayo si Mateo na bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nasaan ang dokumentong nahulog kanina sa sala? Sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa maliit na silid. Alam kong ikaw ang nakapulot noon, Maricel. Huwag mo akong subukan dahil kaya kitang ipasok sa kulungan sa isang pitik lang ng aking daliri. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo. Nagbabaka sakali ng tulong, ngunit nakita niya ang senyas ng kanyang asawa. Isang marahang pag-iling. Huwag mong aminin. Hindi ko po alam ang inyong sinasabi, Donya. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Maricel, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa takot. Wala po akong nakitang anumang papel sa sala. Marahil ay nalaglag ito sa labas ng mansyon. Lumapit si Doña Victoria at hinawakan ng mahigpit ang baba ni Maricel. Pinipilit itong tumingala. Huwag mo akong gagaguhin, babaeng dukha. Kung mahanap ko ang papel na yon sa gamit mo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Matapos ang mahabang sandali ng tensyon, binitawan ng matanda ang kanyang baba at galit na naglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang babala. Naiwan si Mateo sa pintuan. Nang masiguro nilang malayo na ang matanda, pumasok si Mateo sa loob at mabilis na isinara ang pinto. Bakit mo itinago? Tanong ni Mateo. Ang boses ay seryoso, ngunit hindi mapigilan ang pag-aalala. Sinasabi ko na sa'yo, mapanganib ang mga taong ito. Ang papel na yon ay susi sa kanilang pagbagsak, ngunit ito rin ang maaring maging sanhi ng iyong kapahamakan. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Bakit mo kailangang magpanggap na wala kang pakialam sa akin sa harap nila? Bakit mo kailangang ilagay ang sarili mo sa panganib para sa katarungang ito?
Lumapit si Mateo at hinawakan ang magkabilang balikat ni Maricel. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nagtago. Dahil sa loob ng 10 taon, ikaw lang ang liwanag na nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Hindi ako ang Duke na kinatatakutan ng marami. At hindi ako ang anak na sunod-sunuran sa kasamaan ng aking ina. Ako ay tao. At ikaw ang tanging nagturo sa akin na ang dangal ay hindi binibili. Ang mga salitang iyon ay tila isang matamis na gamot sa pusong sugatan ni Maricel. Sa gitna ng dilim ng silid, ang kanilang mga mukha ay naglapit. Ang kanilang mga paghinga ay nagsalubong. Hindi ito isang eksenang puno ng pagnanasa, kundi isang pagkilala sa isang pag-ibig na nananatiling buhay sa kabila ng lahat ng dumi at sakit. Dinampi ni Mateo ang kanyang noo sa noo ni Maricel, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Pangako, bulong ni Mateo. Pagkatapos ng lahat ng ito, ilalayo na kita sa mundong ito. Sa isang lugar kung saan walang Doña Victoria, walang Bianca, at walang mga kasinungalingan. Ngunit habang sila ay nakayakap, hindi nila napansin ang isang aninong nakamasid sa siwang ng pinto. Ang mga mata ni Bianca, na puno ng selos at puot, ay nakatutok sa kanila. Hawak niya ang kanyang cellphone, handang kunan ng litrato ang kanilang paglalapit upang gamitin ito laban kay Maricel sa umaga. Ang bukang liwayway ay dumating na may dalang matalim na kaba. Pagkababa ni Maricel sa sala, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Naroon si Doña Victoria, nakaupo sa kanyang silya na parang isang hukom, habang ang mga kasambahay ay nakayuko sa gilid. Sa tabi ng matanda, nakatayo si Bianca, ang kanyang muka ay nakapinta ng isang mapanirang ngiti. Halika rito, Maricel, wika ni Doña Victoria. Ang boses nito ay kalmado, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patigasin ang dugo sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng lamesa, nakalapag ang isang tablet. Nang lumapit si Maricel, tumambad sa screen ang isang litrato. Siya at si Mateo, magkayakap sa loob ng madilim na silid kagabi. Ang bawat anggulo ay sadyang kinuha upang palabasin na mayroong krimen na naganap. Akala ko ba wala kang pakialam sa anak ko? Mariing sabi ni Doña Victoria habang unti-unting tumatayo. Akala ko, isa ka lang simpleng kasambahay na nag-aalaga ng bahay. Pero bakit napakalapit mo sa kanya? Ginagamit mo ba ang tiwala niya para sa sarili mong kapakanan? Hindi po ganoon, Donya. Mahinang sagot ni Maricel habang pinipigilan ang pagluha. Nanginginig ang kanyang tinig dahil sa hiya at takot. Wala po akong masamang intensyon. Hindi po ninyo alam ang buong nangyari. Sinungaling! Sigaw ni Bianca, sabay hagis ng isang basong tubig sa mukha ni Maricel. Nakita ka namin. Ang kapal ng mukha mong ahas ka. Sinusubukan mong agawin ang posisyon ko sa buhay na ito. Hindi nakapagsalita si Maricel. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay halo ng luha at kahihiyan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Mateo. Nang makita niya ang eksena, mabilis siyang lumapit, ngunit pinigilan siya ni Doña Victoria. Huwag kang lalapit, Mateo. Nakita namin ang katibayan ng kanyang malandi at traidor na gawain. Sigaw ng matanda. Ngayon din, papatalsikin natin siya. At para hindi na siya makabalik pa, kailangan niyang pirmahan ang isang kasulatan na nagsasabing siya ay nagnakaw sa mansyong ito. Isang kasong kriminal na magpapakulong sa kanya habang buhay. Tiningnan ni Mateo si Maricel at nakita niya ang matinding takot sa mga mata nito. Alam ni Mateo na kung hahayaan niyang mangyari ito, tuluyan ng mawawala ang pagkakataon ni Maricel na mabuhay ng malaya. Ina, tumigil na kayo. Malamig na tugon ni Mateo. Si Maricel ay aking asawa. Ang anumang ginawa niya ay may pahintulot ko. Asawa? Tumawa ng malakas si Doña Victoria. Sa mata ng batas at sa mata ng lipunan, isa lang siyang palamuti na pinulot mo sa putikan. Ngayon, Maricel, pumili ka.
Pipirmahan mo ang papeles na ito at aalis ng walang dala. O hahayaan mong mabulok ka sa kulungan dahil sa kasong pagnanakaw at prostitusyon na ilalabas ko laban sa iyo. Dahan-dahang inabot ni Maricel ang ballpen. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Tiningnan niya si Mateo sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pakiusap sa mga mata ng lalaki na huwag pipirma. Ngunit alam ni Maricel na kung hindi siya pipirma, mas malaking gulo ang haharapin ni Mateo sa kanyang mga plano para sa kaligtasan ni Mateo at para sa paggaling ng kanyang ama. Tahimik na inilapat ni Maricel ang dulo ng ballpen sa papel. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, pakiramdam niya ay unti-unti niyang iniiwan ang mga pangarap na matagal niyang iningatan sa kanyang puso. Nang matapos siya, marahan niyang ibinaba ang ballpen at tumayo ng tuwid. Pilit niyang pinatatag ang sarili kahit mabigat ang kanyang dibdib. Aalis na po ako. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Hindi na siya lumingon. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng mansyon habang tinatangay ng mainit na hangin ang kanyang buhok. Sa bawat hakbang palayo, sinusubukan niyang tanggapin ang isang desisyong hindi niya kailanman inakalang haharapin niya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy, dala ang pag-asang balang araw ay mauunawaan din ng tadhana ang sakripisyong ginawa niya. Habang papalayo siya sa gate, narinig niya ang tawag ni Mateo. Ngunit pinilit niyang huwag huminto. Ang bawat hakbang papalayo ay isang desisyon. Kailangang matapos ang laban na ito nang hindi nadadamay ang lalaking minamahal niya. Ngunit sa kanyang bulsa, hawak-hawak niya ang maliit na papel na naglalaman ng mga pangalan ng mga corrupt na opisyal. Ngayon, wala na siyang mawawala pa. Ang dating mahiyain at mapagtiis na Maricel ay wala na. Ang natira na lamang ay isang babaeng handang makipaglaban para sa katarungan. Ang bawat hakbang ni Maricel sa labas ng gate ng mansyon ay tila pagtatapon ng natitirang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang sikat ng araw ay napakainit. Ngunit sa kanyang kalooban, may isang matinding lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong init. Walang kasama, walang pera, at dala lamang ang kanyang maliit na bag. Tinahak niya ang daan patungo sa terminal ng bus. Habang naghihintay ng sasakyan patungo sa kanilang probinsya, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakahawak sa papel na kanyang nakuha mula sa opisina ni Mateo. Iyon ang kanyang magiging armas. Iyon ang patunay na ang pamilyang umapi sa kanya ay hindi mga Diyos, kundi mga mortal na puno ng mantsa at kasalanan. Samantala, sa loob ng mansyon, ang galit ni Mateo ay tila isang bulkang sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid ni Doña Victoria nang walang katok. Ang pinto ay bumukas nang may malakas na puwersa na yumanig sa mga palamuti sa dingding. "Ina, sumobra na kayo," malamig na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na handang pumatay. "Hindi mo na sana binalak na saktan si Maricel sa harap ng iba. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo?" "Ginawa ko ang dapat, Mateo," sigaw ni Doña Victoria habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. "Para sa isang taong katulad mo na may dugong de salva, hindi ka nararapat na sumama sa isang babaeng galing sa putikan. At wag mo akong subukan dahil kaya kong sirain ang lahat ng mayroon ka. Wala kayong masisira sa akin, Ina." Tugon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang takot. "Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng mayroon kayo, ang mansyong ito, ang kumpanya, ang inyong pangalan, ay hindi na sa inyo." Napatigil si Doña Victoria. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Ano ang ibig mong sabihin? Dumating na ang tunay na may-ari ng mga ari-arian na ito," bulong ni Mateo, habang dahan-dahang inilalabas ang isang dokumento na may gintong selyo ng Duke of Valesca. "Ang bawat sentimo na ninakaw ninyo mula sa mga charitable funds ay naitala na.
At ang taong may-ari ng lahat ng lupang kinatitirikan ng inyong mga negosyo ay ang taong matagal ninyong minaliit. Habang nagaganap ang pagtatalo sa mansyon, nakarating na si Maricel sa kanilang maliit na bahay kubo sa probinsya. Ang amoy ng basang lupa at ang simoy ng hangin mula sa mga bukid ay tila isang mahinahong yakap na matagal niyang hinanap. Ngunit sa kanyang pagdating, isang estranghero ang nakatayo sa harap ng kanilang bakuran. Ang lalaki ay nakasuot ng formal na kasuotan, may dalang isang itim na bag at may kasamang 2 bodyguard. Nang makita si Maricel, dahan-dahan itong lumapit at nagalis ng kanyang sombrero bilang tanda ng paggalang. "Magandang hapon po, Senyorita Maricel," wika ng lalaki sa isang formal na tono ng Ingles na may halong Tagalog. "Ako po si Attorney Manuel Francisco, ang kinatawan ng Duke of Valesca." Nangunot ang noo ni Maricel, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. "Duke, ano ang kailangan ninyo sa akin? Wala kaming pera at wala kaming anumang bagay na may halaga." Inabot ng abogado ang isang sulat na may pamilyar na gintong selyo, ang selyong nakita ni Maricel sa singsing na naiwan ni Mateo sa kusina. "Hindi po kami nandito para manghingi ng pera, senyorita," sagot ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Nandito po kami upang ibigay sa inyo ang opisyal na titulo ng lupain ng inyong pamilya, kasama ang lahat ng Don Dian sa rehiyong ito. Ito ay regalo mula sa inyong asawa na siyang tunay na Duke ng Valesca." Napasinghap si Maricel. Ang papel sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag habang ang katotohanan ay unti-unting nagpapakita sa kanya tulad ng isang kidlat sa gitna ng maliwanag na langit. Ang asawa niyang tahimik, ang lalaking inakala niyang walang kapangyarihan, ay ang taong nagmamay-ari ng buong rehiyon. Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa malaking bulwagan ng mansyon ay tila mga bituing nagnanais na bulagin si Maricel sa kanyang sariling sakit. 2 araw matapos siyang umuwi sa probinsya, pinilit siyang bumalik ni Doña Victoria. Ginamit ng matanda ang pinakamababang paraan, ang pirmadong kasunduan ng pagnanakaw at ang banta na puputulin ang suportang pinansyal sa ospital ng kanyang ama. Para sa kaligtasan ng kanyang magulang, walang nagawa si Maricel kundi ang muling pumasok sa palasyo ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa gabing ito, hindi siya isang bisita o asawa. Siya ay binihisan ng isang lumang uniforme ng katulong, kulay itim at may lumang puting apron. Inatasan siyang magsilbi sa pinakamalaking pagtitipon ng taon, ang Grand Ball, kung saan ipapakilala ng pamilya De Salva si Bianca bilang opisyal na mapapangasawa ni Mateo upang isalba ang kanilang kumpanya. "Siguraduhin mong hindi ka makikita ng mga bisita na nakatayo lang, Maricel," bulong ni Doña Victoria habang dumadaan sa tabi niya. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig. "Gusto kong makita mo kung saan ka talaga nararapat. Sa ilalim ng mga paa ng aking pamilya." Habang naglalakad si Maricel dala ang isang tray ng mga mamahaling baso ng alak, nakita niya si Mateo sa gitna ng bulwagan. Nakasuot ito ng isang napakagandang tuksedo, mukhang isang tunay na hari. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Maricel ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Bakit kailangan nilang magpanggap? Bakit kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito kung si Mateo naman pala ang may-ari ng lahat? Nagsimula ang tugtugin para sa tradisyonal na sayaw. Lumapit si Bianca kay Mateo, mayabang na nakangiti, at hinawakan ang kamay nito upang magsimulang sumayaw sa gitna ng bulwagan. Ang bawat indayog ng kanilang katawan ay tila isang hampas sa natitirang piraso ng puso ni Maricel. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. "Oops! Katulong! Pakipulot nga nito." Malakas na wika ni Bianca nang sadyang mabitawan ang kanyang mamahaling panyo sa harap ni Maricel dahilan upang lumingon ang ilang mayayamang bisita. Dahan-dahang lumuhod si Maricel
sa makintab na sahig upang pulutin ang panyo. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, tinapakan ni Bianca ang kanyang mga daliri gamit ang matutulis na takong ng sapatos nito. Ang matinding sakit ay agad na gumapang sa braso ni Maricel, ngunit hindi siya sumigaw. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Bianca, walang bakas ng takot, kundi puno ng isang tahimik na dangal na hindi kayang bilhin ng ginto. Bitawan mo ang kamay ng asawa ko. Bulong ni Maricel sa isang tinig na tanging silang dalawa lang ang nakakarinig. Nagalit si Bianca sa katapangan ni Maricel. Mabilis niyang binawi ang kanyang paa at sinenyasan si Doña Victoria na lumapit. Sa isang madilim na sulok ng pasilyo, malayo sa paningin ng karamihan, ngunit sapat na upang makita ng ilang piling bisita, hinarap ni Doña Victoria si Maricel. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa harap ng aking mga bisita. Ang galit na bulong ng matanda. Bago nito itinaas ang kanyang kamay at mabilis na isinalpak ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Maricel. Ang tunog ng sampal ay tila umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ni Maricel. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at uminit. Ngunit bago pa man maitaas muli ni Doña Victoria ang kanyang kamay para sa pangalawang sampal, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang panga ay nangangalit sa matinding puot na matagal niyang kinimkim. Huwag mong subukang hawakan ang aking asawa muli, Doña Victoria. Ang malamig na wika ni Mateo na naging dahilan upang mapasinghap ang mga nakapaligid na bisita. Sa unang pagkakataon, binitawan niya ang kanyang pagpapanggap sa harap ng lahat. Isang kolektibong singhap ng gulat ang nagmula sa mga panauhing nakasaksi sa pangyayari. Ang musika sa bulwagan ay tila biglang huminto at ang ingay ng mga salitaan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Victoria ay napatitig sa kanyang sariling anak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at matinding kahihiyan habang pilit na binabawi ang kanyang pulso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Mateo. Bitiwan mo ako, Mateo. Ang galit na bulong ng matanda. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga bisita. Ano ba ang pumasok sa utak mo? Ipinapahiya mo ang ating pamilya para sa isang katulong. Ang tanging nagbibigay ng kahihiyan sa pamilyang ito ay ang inyong kalupitan, ina. Malamig na sagot ni Mateo. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat na tila isang hatol ng kamatayan. At para sa iyo, Bianca, lumingon siya sa babaeng nanginginig na ngayon sa takot. Huwag na huwag mong iisipin na may puwang ka sa buhay ko. Ang bawat pang-aapi na ginawa mo sa aking asawa ay may katumbas na kabayaran. Hindi na hinintay ni Mateo ang sagot ng dalawa. Hinawakan niya ang kamay ni Maricel, ang kamay na may pasa mula sa takong ni Bianca, at dahan-dahan siyang inakay palabas ng bulwagan. Iniiwan ang mga bisita na puno ng bulong-bulungan at si Doña Victoria na nanginginig sa galit. Dinala ni Mateo si Maricel sa isang maliit at tahimik na silid sa dulo ng mansyon. Pagkapasok nila, mabilis niyang isinara ang pinto upang ihiwalay sila sa ingay ng mundo. Agad siyang kumuha ng yelo na nakabalot sa isang malinis na panyo at dahan-dahang lumapit kay Maricel. Nakasalukuyang nakaupo sa gilid ng higaan habang nakayuko. Huwag kang malikot. Mahinang bulong ni Mateo habang dahan-dahang inilalapat ang malamig na panyo sa namumulang pisngi ng kanyang asawa. Napapikit si Maricel sa lamig, ngunit mas naramdaman niya ang init ng haplos ng mga daliri ni Mateo sa kanyang leeg. Ang bawat dampi ng yelo ay may kasamang tila tahimik na paghingi ng tawad. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tila pinipiga sa sakit, ay dahan-dahang kumalma sa ilalim ng pag-aalaga ng lalaki. Bakit mo ginawa yon, Mateo? Tanong ni Maricel. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Mas lalo lang silang magagalit sa atin. Ang tatay ko, ang ospital. Huwag mo nang isipin ang ospital, sagot ni Mateo.
Habang dahan-dahang hinahalikan ng noo ni Maricel, isang halik na puno ng pangako at proteksyon. Kanina lang, bago magsimula ang okasyon, nailipat ko na ang iyong ama sa isang pribadong pasilidad sa ilalim ng aking pangalan bilang Duke. Ligtas na siya. Wala nang hawak si Doña Victoria laban sa atin. Napatitig si Maricel kay Mateo. Ang kanyang asawa ay hindi na ang mahinang lalaki na nakatayo lang sa altar. Siya ay isang tunay na tagapagtanggol. Ngunit sa kabila ng kaligtasang ito, alam ni Maricel na ang gabi ay hindi pa tapos. Bilang isang babaeng may dangal, ayaw niyang maging pabigat sa mga plano ni Mateo na pabagsakin ang kanyang sariling ina. Nagpasya siya sa kanyang sarili na kailangan niyang umalis ng Manila upang hindi magamit muli bilang banta laban sa asawa. Habang nagpapahinga si Maricel, lumabas muli si Mateo upang harapin ang isang tawag mula sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. "Your Grace," wika ng boses sa telepono. Nagsimula nang ilipat ni Doña Victoria ang mga natitirang pondo ng pamilya patungo sa isang offshore account sa Switzerland. Ngayong gabi ang huling transaksyon. "Ipagpatuloy ninyo ang pagsubaybay," sagot ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso muli. Iyan ang magiging huling pako sa kanyang kaharian. Nang hating gabi na, habang ang mansyon ay nababalot na ng dilim at ang mga bisita ay nakaalis na, dahan-dahang nag-impake si Maricel ng kanyang mga gamit. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkakaantala ng katarungan. Ngunit habang hawak niya ang kanyang maliit na bag sa gitna ng dilim, nakarinig siya ng mabibigat na yabag sa labas ng kanyang pinto. Isang anino ang huminto sa ilalim ng pintuan at isang maliit na susi kasama ang isang tiket sa tren patungo sa Hilaga ang dahan-dahang isinuksok sa ilalim nito. Walang salita, walang ingay, ngunit alam ni Maricel na ang oras ng kanyang pag-alis ay dumating na. Ang tunog ng bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Maricel habang hawak niya ang tiket sa tren at ang maliit na susi. Ngunit bago pa man niya maikilos ang kanyang mga paa patungo sa bintana upang tumakas, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid ng may malakas na puwersa. Bumungad si Doña Victoria, kasama si Bianca at 2 armadong bodyguard ng pamilya. Ang mukha ng matanda ay puno ng isang mapanirang tagumpay, habang si Bianca naman ay nakatawid ang mga braso, tila naghihintay ng isang palabas. "Sinasabi ko na nga ba, balak mong tumakas," sigaw ni Bianca, sabay turo sa maliit na bag na hawak ni Maricel. "Tita Victoria, tingnan mo." Hawak na niya ang kanyang mga gamit. Siguradong nandoon ang nawawalang kwintas. "Anong kwintas? Wala akong kinukuha," pakiusap ni Maricel. Pilit na inilalayo ang kanyang bag. Ngunit marahas itong hinablot ng isa sa mga bodyguard at ibinuhos ang laman sa kama. Sa gitna ng kanyang iilang lumang damit, nalaglag ang isang nagniningning na kwintas na gawa sa mga mamahaling diamante, ang heirloom na kwintas ng pamilya de Salva na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nanlaki ang mga mata ni Maricel sa gulat. Alam niyang itinanim iyon doon upang sirain siya tuluyan. "Magnanakaw," ang diring-diri na wika ni Doña Victoria. "Hindi lang pala pamilya mo ang patay gutom, kundi pati ikaw ay may maruming kamay. Tumawag kayo ng pulis. Gusto kong mabulok ang babaeng ito sa kulungan." Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa silid. Nang makita niya ang kwintas sa ibabaw ng kama, sandali siyang natigilan. Alam ni Mateo na ang hepe ng pulisya na darating ay nasa ilalim ng bulsa ng kanyang ina. Kung papasukin si Maricel sa kulungan ngayong gabi, baka hindi na ito makalabas ng buhay bago matapos ang kanyang investigasyon bukas. Kailangan niyang gumawa ng isang masakit na desisyon upang iligtas ang buhay ng kanyang asawa kahit na ang kapalit nito ay ang kamatayan ng kanyang sariling puso. "Huwag mong tawagin ang pulis, ina," malamig na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Tila naging isang estranghero muli sa harap ni Maricel. "At bakit hindi, Mateo?" tanong ni Doña Victoria.
Ipinagtatanggol mo pa rin ba ang kriminal na ito? Tumingin si Mateo kay Maricel ng may lamig na tila yelo. Hindi ko siya ipinagtatanggol, ngunit ayaw kong madungisan ang pangalan ng ating pamilya sa media dahil sa isang hamak na katulong. Mas mabuti pang palayasin siya ngayon din at wag nang pabalikin sa Maynila kailanman. Napatitig si Maricel kay Mateo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Hindi niya mapaniwalaan na ang lalaking nayakap niya kagabi, ang lalaking nangako sa kanya ng katarungan, ay siya ring magtataboy sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Mateo, ano ang sinasabi mo? Bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos mawalan ng lakas. Naniniwala ka ba na nagnakaw ako? Umalis ka na, Maricel. Tugon ni Mateo, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang bag at inihahagis ito sa sahig sa harap ng babae. Wala kang lugar sa bahay na ito at wala ka ng lugar sa buhay ko. Sa gitna ng kanyang galit at matinding sakit, lumapit si Maricel kay Mateo. Bago siya tuluyang hilahin ng mga bodyguard palabas, tinitigan niya ang asawa ng may halong puot at pagmamahal na unti-unting namamatay. Wala kang kwentang asawa, Mateo. Ang huling sigaw ni Maricel. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi habang dahan-dahan siyang kinakaladkad ng mga bodyguard palabas sa ilalim ng malamig na ulan. Habang naglalakad siya sa basang kalsada patungo sa terminal ng tren, hindi napansin ni Maricel na sa loob ng kanyang palad may isang maliit na bagay na isinuksok ni Mateo nang dahan-dahan noong huling pagkakataon na hinawakan nito ang kanyang kamay upang itulak siya palabas. Isang locket na naglalaman ng litrato ng kanyang ina at isang maliit na sulat na may nakasulat na, "Magtiwala ka sa akin. Bukas, matatapos ang lahat." Ngunit sa tindi ng sakit, hindi na binuksan ni Maricel ang kanyang palad. Habang umaakyat siya sa tren sa gitna ng malamig na gabi, dahan-dahang nalaglag ang kanyang singsing sa kasal sa rails, kasabay ng kanyang mga pangarap na tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang simoy ng hangin sa probinsya ay may dalang amoy ng basang damo at bagong gahing lupa. Isang pamilyar na yakap na matagal nang hinahanap ng katawan ni Maricel. Lumipas ang ilang araw mula nang lisanin niya ang Maynila. Sa bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, naroon na siya sa bukid, kasama ang mga magsasaka, nagtatanim ng mga binhi sa ilalim ng malawak na langit. Ang putik sa kanyang mga binti at ang init ng araw sa kanyang balat ay tila mga gamot na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa gabi, sa loob ng kanilang maliit na kubo, nakaupo si Maricel sa tabi ng bintana. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na buksan ang locket na iniiwan ni Mateo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina na nakangiti. At sa likod nito ay may nakatagong maliit na papel. Dahan-dahan niyang binasa ang sulat, "Magtiwala ka sa akin. Bukas, matatatapos ang lahat. Ang bawat luha mo ay may katapat na katarungan. Patawarin mo ako kung kailangan kitang saktan upang iligtas ka." Pumatak ang luha ni Maricel sa papel. Dahan-dahang binubura ang tinta ng panulat ni Mateo. Sa kabila ng galit at sakit na kanyang naramdaman nung gabing iyon, naintindihan niya sa wakas ang lahat. Ang kanyang asawa ay hindi siya ipinagkanulo. Ginamit nito ang sariling katawan bilang kalasag upang hindi siya mabulok sa madilim na kulungan. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding pangungulila at pag-asa na sana ay matapos na ang laban na ito. Samantala, sa Maynila, ang mansyon ng mga De Salva ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, nakatingin sa kwarto ng mga katulong kung saan matagal na nanirahan ng kanyang asawa. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya kay Maricel. Ang kanyang tawa, ang kanyang pag-iyak, at ang kanyang huling sigaw na puno ng puot. Ang pangungulila ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanya, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag
para sa huling hakbang. Sa kabilang banda, si Doña Victoria ay kasalukuyang nasa isang mamahaling restaurant kasama si Bianca, nagdiriwang para sa kanilang inaakalang tagumpay. Ngunit nang iabot ng matanda ang kanyang credit card sa waiter upang bayaran ang kanilang kinain, bumalik ang waiter na may pag-aalangan sa kanyang mukha. "Pasensya na po, Doña Victoria." Mahinang wika ng waiter habang iniaabot ang card. "Decline po ang inyong card. Subukan po natin ang iba." Nangunot ang noo ni Doña Victoria. Inabot niya ang isa pang card, ngunit muli itong bumalik na may parehong sagot. Sa gitna ng kanyang galit, tinawagan niya ang kanyang accountant upang alamin ang nangyayari. "Doña Victoria," ang nanginginig na boses ng kanyang accountant sa kabilang linya. "Ang lahat ng inyong mga bank accounts ay na-freeze na ng korte. Ang kumpanya, ang mga lupain, ang lahat ay inilipat na sa ilalim ng pangalan ng Duke ng Balesa. Wala na po kayong kontrol sa kahit anong pondo." Nalaglag ang telepono mula sa kamay ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis dahil sa takot. Mabilis silang bumalik ni Bianca sa mansyon, pilit na hinahanap si Mateo upang humingi ng paliwanag. Ngunit bago pa man sila makapasok sa pinto, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas ng gate ng mansyon. Ang mga pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay sumasayaw sa mga pader ng mansyon, tila isang babala na ang oras ng pagpapanagot ay dumating na. Ang pagpukpok ng kahoy na gavel ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte, isang tunog na nagdala ng takot sa puso ng mga natitirang miyembro ng pamilya de Salva. Sa gitna ng silid, si Doña Victoria ay nakatayo habang nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo, malayo sa kanyang karaniwang marangyang hitsura. Sa kanyang tabi, si Bianca ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa pintuan habang pilit na tinatawagan ang kanyang pamilya. Ngunit walang sumasagot. "Hindi ninyo ako pwedeng basta-basta arestuhin," sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng desperation at huwad na tapang. "Ako si Doña Victoria de Salva. Ang pamilya ko ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng rehiyong ito." "Ang pamilya mo ay matagal nang nabubuhay sa kasinungalingan, Victoria." Isang malamig na boses ang sumagot mula sa likurang pintuan ng korte. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Ngunit sa gabing ito, hindi na siya ang lalaking nakayuko. Hindi na siya ang asawang tahimik na nagtitiis sa bawat insulto. Nakasuot siya ng isang napakagandang degala na may gintong laso at selyo ng kaharian, ang opisyal na kasuotan ng Duke ng Balesca. Kasunod niya ang 5 nangungunang abogado sa bansa at isang pangkat ng mga opisyal ng hustisya. Napatitig si Doña Victoria sa kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang lalaking itinuring niyang walang kwenta, ang anak na pilit niyang ipinapakasal sa iba para sa pera, ay ang Duke na matagal na niyang kinatatakutan at pinapangarap na makasama sa negosyo. Mateo?" Bulong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay halos mawalan ng lakas. "Ikaw? Ikaw ang Duke? Ang lahat ng ari-arian na inakala mong sayo ay binili ko gamit ang aking sariling pondo bilang Duke." Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ng hukom upang ilapag ang huling ebidensya ng korupsyon ng kanyang ina. "Ang bawat sentimo na ninakaw mo mula sa mga pondo ng ospital at mga magsasaka ay ibabalik sa kanila. Mula sa araw na ito, Doña Victoria, wala ka ng kahit anong kapangyarihan sa rehiyong ito. Ikaw ay opisyal na idinedeklarang walang laman ng bulsa at haharap sa kasong kriminal." Napaluhod si Doña Victoria sa malamig na sahig ng korte. Ang bawat pangarap ng kapangyarihan at yaman na kanyang itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kanyang sariling anak. Si Bianca naman ay mabilis na lumayo.
Pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga abogado, ngunit alam niyang kasama siya sa mga haharap sa demanda dahil sa pakikipagsabwatan. Humarap si Mateo sa mga pulis na nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng tagumpay, kundi isang malalim na kalungkutan para sa isang pamilyang tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Ngunit bago pa man niya talikuran ang silid, lumingon siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Bago ninyo siya dalhin sa kulungan, ang malamig na wika ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila may kasamang matinding pangungulila. Nasaan ang aking asawa? Nasaan si Maricel? Humalakhak si Doña Victoria sa gitna ng kanyang mga luha, isang tunog na puno ng puot. Wala na siya, Mateo. Umalis na siya nang may galit sa kanyang puso para sa'yo. Kahit kailan ay hindi kanya mapapatawad dahil sa ginawa mo sa kanya. Hindi na sumagot si Mateo. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng korte. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang isang layunin. Ang hanapin ang kanyang asawa kahit na kailanganin niyang libutin ang buong bansa upang makuha muli ang kapatawaran nito. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan sa probinsya ay nanatiling pamilyar. Isang samyo na nagbibigay ng kapayapaan sa puso ni Maricel. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga De Salva at ang paglabas ng tunay na pagkatao ni Mateo ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Nalaman na ni Maricel ang lahat, ngunit sa kabila ng katarungang kanyang natamo, may isang bahagi ng kanyang puso na hindi pa rin kayang maghilom. Ang sugat ng pagkakanulo, kahit pa ito ay isang pagkukunwari, ay nag-iwan ng isang malalim na peklat. Isang hapon, habang nag-aani siya ng mga gulay sa kanilang maliit na taniman, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa dulo ng kanilang baku-bakong daan. Mula rito ay bumaba si Mateo. Hindi na siya ang Mateo na nakasuot ng luma at kupas na damit o ang Duke na nakasuot ng marangyang kasuotan. Siya ay simpleng si Mateo, nakasuot ng puting polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Maricel. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng pagsisisi. Huminto siya ilang metro ang layo sa kabilang panig ng isang maliit na kanal na puno ng tubig ulan na tila isang simbolo ng distansya na namamagitan sa kanila. Maricel, ang tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pangungulila. Hindi lumingon si Maricel. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aani. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may pamilyar na bilis. Ngunit ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang kabayong tumatakbo. Umalis ka na, Mateo. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tapos na ang lahat. Nakuha mo na ang iyong katarungan. At ako ay malaya na. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hindi pa tapos ang lahat, Maricel. Pakiusap ni Mateo. Hindi matatapos ang lahat hanggat hindi mo ako napapatawad. Alam kong nasaktan kita. Alam kong bawat salitang binitawan ko noong gabing iyon ay tumarak sa iyong puso. Ngunit ginawa ko lang iyon upang iligtas ka. Mahal kita, Maricel. Noon pa man. At hanggang ngayon, ikaw lang. Sa wakas ay humarap si Maricel. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na kalungkutan. Ang pagmamahal ay hindi sapat na dahilan para sirain ang dangal ng isang tao, Mateo. Hinayaan mo akong isipin na wala akong halaga. Hinayaan mong tapakan ako ng iyong ina at ng iyong kasintahan. At sa huli, ikaw pa mismo ang nagtulak sa akin palabas. Naiintindihan ko ang iyong mga dahilan, ngunit hindi mo naiintindihan ang sakit na idinulot nito. Walang anumang salita. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa maputik na lupa sa gilid ng kanal. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa ng maruming tubig, ngunit wala siyang pakialam. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa harap ng babaeng minsan niyang sinaktan upang iligtas. Patawarin mo ako, Maricel, ang nanginginig na wika ni Mateo.
Ang kanyang boses ay halos mabasag na sa emosyon. Handa akong gawin ang lahat para makuha muli ang iyong tiwala. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Kung kailangan kong lumuhod dito, araw-araw hanggang sa matuyo ang putik sa aking mga tuhod, gagawin ko. Huwag mo lang akong iwan. Napapikit si Maricel. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Tumingala siya sa langit, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang yaman at kapangyarihan ay hindi nakakagamot ng isang pusong sugatan. At sa ngayon, kahit gaano pa kalaki ang pagsisisi ni Mateo, hindi pa niya kayang ibigay ang kapatawarang hinihingi nito. Ang isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila ay malayo sa marangyang mansyon na dati-rati ay tirahan ni Doña Victoria. Ang dingding nito ay may mga bitak at ang amoy ng luma at basang kahoy ay sumasalubong sa sinumang papasok. Dito na ngayon nakatira ang matanda pagkatapos bawiin ng batas ang lahat ng kanyang ari-arian. Si Bianca ay matagal na siyang iniwan, tinangay ang natitirang iilang alahas na kanyang naitago bago pa man dumating ang mga awtoridad. Nakatira si Doña Victoria na mag-isa, may sakit, at walang kahit isang katulong na mag-abot ng tubig sa kanya. Ang kanyang tinig na dati ay nagpapakaba sa buong mansyon ay naging isang mahinang ubo na lamang na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Isang hapon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sa pag-aakalang ang may-ari ng apartment ang dumarating para sa upa, inihanda ni Doña Victoria ang kanyang sarili para sa isa pang kahihiyan. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, bumungad sa kanya si Maricel. Hindi suot ni Maricel ang uniforme ng katulong at hindi rin siya nakasuot ng marangyang damit ng isang asawa ng Duke. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at palda. Ngunit ang kanyang tindig ay may dalang isang natural na dangal na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. May dala siyang isang basket na naglalaman ng mga sariwang prutas at mainit na sabaw ng manok na may malunggay. Mga pagkain mula sa probinsya na kilala sa pagbibigay ng lakas. Naparito ka ba para pagtawanan ako? Ang mahinang tanong ni Doña Victoria. Pilit na pinapanatili ang kanyang natitirang kapalaluan kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Naparito ka ba upang makita ang aking pagbagsak at sabihing nagtagumpay ka? Inilapag ni Maricel ang basket sa ibabaw ng lumang mesa sa tabi ng higaan ng matanda. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot na nakabalot sa nanginginig na katawan ni Doña Victoria, isang haplos na walang bahid ng puot o paghihiganti. Naparito ako dahil tao ako, Doña Victoria, mahinahon na sagot ni Maricel habang sinasandok ang mainit na sabaw sa isang maliit na mangkok. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa kakayahan nating magpakatao sa harap ng mga taong nagkasala sa atin. Wala akong galit na natitira sa aking puso para sa inyo. Ang katarungan ay natapos na sa korte. Ang natira na lamang dito ay ang aking awa para sa isang matandang nag-iisa. Napatingin si Doña Victoria sa mangkok ng sabaw. Ang init nito ay tila humahaplos sa kanyang malamig na puso. Ang mga luha ng pagsisisi na matagal niyang pinigilan dahil sa kanyang yabang ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang babaeng matagal niyang minaliit, ang tinawag niyang basahan, ay ang tanging taong nag-abot ng kamay sa kanya sa oras ng kanyang pinakamadilim na gabi. Matapos pakainin ng matanda, lumabas si Maricel ng apartment. Sa labas ng pinto, naghihintay ang abogado ni Mateo. Inabot nito sa kanya ang isang sobre. Ito po ay sulat mula kay His Grace. Wika ng abogado. Ipinapaabot niya na ang lahat ng mga charitable foundations ng pamilya de Salva ay nakapangalan na sa inyo ngayon upang pangasiwaan ninyo para sa mga magsasaka sa probinsya. Binuksan ni Maricel ang sulat at binasa ang maikling mensahe ni Mateo sa loob. Ang aming totoong tahanan sa probinsya ay naghihintay sa iyo.
Walang mga maskara, walang mga dula-dulaan. Narororoon ako, naghihintay sa aking tunay na reyna. Kung handa ka nang magsimula muli, alam mo kung saan ako hahanapin. Tumingala si Maricel sa langit habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumalabas sa likod ng mga ulap. Ang kanyang puso ay magaan na ngayon. Ang pagbisita kay Doña Victoria ay ang huling susi na nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa nakaraan. Ngayon, ang landas patungo sa hinaharap ay malinaw na. Ang maliit na kapilya sa dulo ng bayan sa probinsya ay napapalamutian lamang ng mga simpleng bulaklak ng dapo at mga dahon ng niyog. Walang mga mamahaling chandelier, walang mga kilalang tao mula sa mataas na lipunan ng Maynila at walang mga mamahaling instrumento. Ang tanging naroroon ay ang mga magsasaka, ang mga ordinaryong mamamayan na matagal nang pinagsilbihan ni Maricel at si Nanay Susing na dumating din upang sumaksi sa tunay na simula ng kanilang pag-iibigan. Sa gitna ng pasilyo, naglalakad si Maricel ng may dahan-dahang hakbang. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela, ngunit ang kanyang kagandahan sa gabing ito ay nagniningning na parang unang sikat ng araw sa umaga. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama, na ngayon ay malakas na at may malusog na pangangatawan, ay marahang hawak-hawak ang kanyang siko ng may matinding pagmamalaki. Sa dulo ng altar, naghihintay si Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, ang mga luha ng lubos na kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking nakatayo roon ay hindi na ang Duke na may dalang mabigat na gampanin, kundi ang lalaking nagmamahal kay Maricel ng walang katapusan. Nang marating nila ang altar, dahan-dahang inabot ng ama ni Maricel ang kanyang kamay kay Mateo. "Alagaan mo ang aking anak, Mateo," ang mahinang bulong ng matanda. "Habang buhay po, tatay," tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pangako. Hinarap ni na Mateo at Maricel ang pari sa gitna ng katahimikan ng kapilya. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng taimtim na panalangin. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga sumpa, hinawakan ni Mateo ang magkabilang kamay ni Maricel. Nararamdaman ang init at lambot nito na matagal niyang pinangarap na muling mayakap. "Maricel," simula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng emosyon. "Hinayaan kong dumaan ka sa gitna ng matinding bagyo dahil sa aking kahinaan, na protektahan ka sa tamang paraan. Ngunit sa araw na ito, sa harap ng Diyos at ng ating mga kaibigan, ipinangangako kong hindi na ako muling mananahimik. Ang aking kapangyarihan ay hindi para sa aking sarili, kundi para maging kalasag mo laban sa anumang sakit. Ikaw ang aking tahanan, Maricel." Napangiti si Maricel. Ang kanyang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy. "Mateo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa bagyo. Ang bawat luha na aking iniluha ay naging daan upang mas lalo nating mapagtanto kung gaano kahalaga ang bawat isa. Tinatanggap kita muli bilang aking asawa, aking kasama, at aking takbuhan." Inilabas ni Mateo ang singsing na may selyo ng Duke, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito isinuot sa daliri ni Maricel. Sa halip, kinuha niya ang isang simpleng gintong singsing na walang anumang palamuti. Isang singsing na sumisimbolo sa kanilang payak na simula. "Ang singsing ng Duke ay para sa mundo," bulong ni Mateo, habang isinusuot ang simpleng singsing sa daliri ni Maricel. "Ngunit ang gintong ito ay para sa ating puso. Ikaw ang aking pinakamalaking yaman, Maricel." Matapos ang basbas ng pari, dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha kay Maricel. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang mahinhin at matamis na halik. Isang halik na may dalang pangako ng kapayapaan, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na magtatago sa likod ng mga maskara.
Niyakap ni Mateo si Maricel ng napakahigpit habang ang mga tao sa kapilya ay nagsimulang magpalakpakan ng may kasamang malalakas na hiyaw ng kagalakan. Ang palasyo ng luha ay tuluyan ng gumuho at sa ibabaw ng mga guho nito, isang bagong tahanan ng pag-asa ang naitatag. Ang bawat kwento ay may dulo. Ngunit para kina Mateo at Maricel, ang katapusan ng kanilang mga luha ay ang simula ng isang buhay na matagal nilang ipinaglaban. Ang panahon ay mabilis na lumipas sa probinsya at ang mga alaala ng sakit sa mansyon ng mga De Salva sa Maynila ay dahan-dahang tinangay ng agos ng panahon, tila mga dahong nalaglag na naging pataba sa lupa. Sa tanong kung nagkaroon ba ng tunay na kapatawaran, ang sagot ay matatagpuan sa bawat pagbisita ni Maricel kay Doña Victoria sa maliit na apartment nito. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang ibalik ang nakaraan o kalimutan ang nagawang sugat. Para kay Maricel, ang kapatawaran ay ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa bigat ng poot. Si Doña Victoria naman ay dahan-dahang natutong mamuhay ng may pagpapakumbaba. Tinatanggap ang bawat tulong mula sa tinawag niyang basahan noon ng may mga luhang puno ng pasasalamat. Si Mateo, bagamat may distansya pa rin, ay siniguro na ang kanyang ina ay may sapat na pangangasiwa sa kalusugan, isang patunay na ang kanyang pag-ibig ay may kasamang responsibilidad at hindi paghihiganti. Ang kapayapaan ay tuluyan ng nanirahan sa kanilang tahanan. Sa ilalim ng pamamahala ni Maricel, ang mga kumpanya at lupain ng pamilya De Salva ay naging kuta ng tulong para sa mga magsasaka. Walang mga lihim, walang mga maskara, at walang mga huwad na dula-dulaan. Sa bawat hapon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng kanilang simpleng bahay sa gitna ng Dondien, ang tanging maririnig ay ang mahinahong huni ng mga ibon at ang tahimik na pag-uusap ng mag-asawang nahanap ang kanilang tunay na sarili sa piling ng isa't isa. Ang aral na naiwan sa puso ng bawat nakasubaybay sa kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa tanyag na pangalan, sa dami ng ari-arian, o sa gintong korona. Ang tunay na dangal ay matatagpuan sa busilak na puso na handang magtiis, magpatawad at lumaban para sa katotohanan. Ang palasyo na gawa sa kasinungalingan at kasakiman ay madaling gumuho, ngunit ang tahanan na itinayo sa ibabaw ng tapat na pag-ibig at katarungan ay mananatiling matatag magpakailanman. Nang dahan-dahang sumandal si Maricel sa balikat ni Mateo habang pinagmamasdan nila ang malawak na bukirin, napangiti siya ng tahimik. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, naramdaman niyang payapa ang kanyang puso. Alam niyang ang mga susunod na araw ay hindi na puno ng sakit at pangungulila, kundi ng pag-asa, pagmamahal, at mga bagong pangarap na sabay nilang bubuuin. At kung may mga luha mang papatak, iyon ay mga luhang dulot ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataong ipinagkaloob sa kanila ng buhay.